Maputi lang daw ang baby ko dahil mahilig akong kumain o pinaglihi ko siya sa ice during pregnancy. Hi! Nurse Yeza here, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. So eto na nga, marami po ang nagtanong sa akin kung ano daw bang ipinaglihi o mga cravings ko nung ako ay nagbuntis kay Baby Yona dahil sobrang puti daw ni baby. Una sa lahat mga sisi ay gusto kong malaman ninyo na ang cravings o paglilihi ay normal sa panahon ng pagbubuntis. Ito ay karaniwang karanasan ng karamihan sa buntis. Ano nga ba ang paglilihi? Ang paglilihi ay ang pagnanais ng isang buntis na kumain ng partikular na pagkain o non-food items. Ito ay maaring nauugnay sa hormonal changes at nutritional needs ng katawan ng buntis. Kailan usually nangyayari ang paglilihi? Kadalasang nangyayari ang paglilihi sa ikadalawang trimester ng pagbubuntis. Pero maaari itong mangyari kahit anong buwan habang buntis. Ano ang senyales ng paglilihi? Una ay ang matalas na pang-amoy at panglasa. Maaring magkaroon ng mas matalas na pang-amoy at panlasa ang isang buntis. Kaya't minsan ay hindi na niya kayang kainin ang mga pagkain na i-enjoy niya noon. Naalala ko dati mga sisi, bago ako nagbuntis, gustong-gusto ko yung chow fan ng Chowking. Pero nung nagbuntis ako, grabe, parang ayaw ko na kahit yung amoy man lang niya. Pangalawa ay craving sa iba't ibang pagkain. Maaring magkaroon ka ng craving sa iba't ibang pagkain o sa mga hindi pagkain. Ano nga ba ang sanhi ng paglilihi? Una ay ang nutritional deficiencies. Ang kakulangan sa sustansya at bitamina ay isa sa mga posibleng sanhi ng paglilihi. Pangalawa ay ang hormonal changes. Ang pagtaas ng hormone sa katawan ng isang buntis ay maaring magdulot ng paglilihi. Ano nga ba ang mga karaniwang pinaglilihian ng isang buntis? Una ay ang mga prutas at gulay. Maraming mga buntis ang nagkakaroon ng paglilihi sa mga prutas at gulay. Ito ay maaaring kasama ang mga sariwang prutas tulad ng mangga, pinya at saging. Pangalawa ay ang carbohydrates. Madalas ding kinakain ng mga buntis ang mga carbohydrates. Ito ay maaaring kasama ang tinapay, pasta, kakanin at mga matatamis na tinapay. Pangatlo ay ang salty snacks. Ang mga salty snacks gaya ng chips, fries ay karaniwang kinakain ng mga buntis. Pang-apat ay ang chocolates. Maraming mga buntis din ang nagkakaroon ng paglilihi sa chocolates. Pang-lima ay ang dairy products. Ang mga dairy products tulad ng ice cream, yogurt at cheese ay karaniwang hinahanap ng mga buntis. Pang-anim ay ang fast food. May mga ilang buntis ang nahilig o naglihi sa mga fast food tulad ng pizza at burger. Pang-pito ay ang mga unusual combinations. Minsan, ang mga buntis ay naglilihi para sa mga kakaibang kombinasyon ng pagkain. Halimbawa na lamang ako nung nagbuntis ako sa aking firstborn, ay gustong-gusto ko na yung sabaw ay lagyan ng ketchup. So, napaka-weird, diba? Well, sa experience ko mga sisi, nung ako ay buntis kay Baby Yona, ay pinaglihian ko o gustong-gusto ko talaga ang ice. Ewan ko ba, pero napaka-satisfying ng feeling ko every time nilalagyan ko ng ice ang bibig ko. Siguro dahil na din laging mainit ang pakiramdam ko nung ako ay buntis. Masama bang mag-crave ng ice ang isang buntis? Craving ice during pregnancy is generally safe. While there are so many things that pregnant individuals should avoid, eating ice while pregnant is not usually one of them. Ano ang benefits ng craving for ice during pregnancy? Una ay hydration. Chewing ice can help you meet your fluid needs, especially during pregnancy when staying hydrated is crucial. Proper hydration supports overall health and can prevent issues like constipation. Pangalawa ay reducing swelling. Ice can help reduce swelling in your feet and ankles, which is common during pregnancy due to increased blood volume and pressure on the blood vessels. Pangatlo ay regulating temperature. Pregnancy can cause fluctuations in body temperature. Chewing ice can provide a cooling effect and helps regulate your
your body temperature. Pang-apat ay calming discomfort. Some pregnant women find relief from nausea or morning sickness by crunching on ice. Its neutral taste and coldness can soothe an upset stomach. Ngunit tandaan mga sisi, while ice craving can be normal, moderation is essential. Ang sobrang pag-consume ng ice may harm your teeth, so enjoy it in a balanced way. So ano na nga ba, Nurse Yesa? Maputi ba si Baby Yona dahil mahilig ka sa ice nung ikaw ay buntis? Ayon sa eksperto mga sisi, walang direktang ebidensya na nagpapatunay na ang pagkain o pagkahilig sa ice habang buntis ay may direktang epekto sa kulay ng balat ni baby. Ang kulay ng balat ng tao ay pangunahing nakabase sa kanilang genetics at hindi lamang sa pagkain ng ina. Yes mga sisi, hindi po dahil sa paglilihi ko sa ice kaya maputi po si Baby Yona dahil po ito sa aming genes. Actually, kuhang-kuha ni Baby Yona ang kaputian ng lola niya. So again mga sisi, hindi po totoo na kapag naglihi kayo sa ice ay magiging maputi na ang baby nyo, okay? Mahalagang tandaan mga sisi na ang paglilihi ay bahagi ng karanasan ng isang buntis at hindi ito dapat ikabahala. Mahalaga pa rin po ang kumain ng balancing diet para sa inyong kalusugan at kalusugan ng inyong sanggol. At kapag napansin po pala ninyo mga sisi na lumalala na ang pag-crave ninyo sa isang pagkain o sa mga bagay na wala namang nutritional value, mas maigi pong sabihin niyo po ito sa inyong doktor. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Naway magkaroon po kayo ng isang healthy at safe na pagbubuntis. God bless!